Ang Naga City ay kilala bilang sentro o puso ng Kabikulan dahil sa ito ang sentro ng komersyo, kalakalan, edukasyon at kultura ng rehiyon. Ayon sa kasaysayan, taong 1573 ang lugar ay tinawag na Naga ng isang konkistador at manlalakbay na si Juan de Salcedo dahil sa laganap ng mga puno ng nara sa lugar. Sa simula ng ika-17 taon ay mayroon lamang 5 mga syudades sa Pilipinas at isa na nga dito ang Naga City. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa 28 barangay ng Naga City. Ito ay ang Barangay Liboton. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ng isang 17 anyos pa lamang at isang estudyante na si Rosel Bandojo. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 28, 2023, ng pasado alas 3 ng hapon, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng NCPO Police Station 3 Headquarters sa Naga City tungkol sa natagpuang katawan sa isang bakanting lote at abandonadong bahay sa Barangay Liboton. Ang katawan ay natagpuan ng isang pedicab driver nang subukan nitong hanapin ang pinanggagalingan ng masangsang na amoy at dito ay natagpuan niya ang bangkay ng isang babae na nasa advanced decomposition na. Nang magtungo ang mga pulis sa lugar ay nahirapan pa sila na mapasok ang area dahil sa matataas na bakod at puno sa nasabing pribadong lote. Nadatnan nila sa loob nito ang isang katawan ng babae sa kalunos-lunos na kalagayan. Natatabunan ng naaagdas ng katawan nito ng mga basura. Natatakpan ng isang tarpaulin. Wala itong suot na pang-ibabang kasuotan. Natagpuan nila sa lugar ang isang payong, bag at tsinelas na hinihinalang pagmamay-ari ng biktima. May nakita din silang martilyo at isang lagari na posible umano ang ginamit ng suspect sa krimen. Noong una ay nanatiling blanko ang kapulisan sa pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kalagayan ng katawan nito. Gayunpaman ay malakas ang kanilang paniniwala na ang katawan ay ang nawawalang estudyante na 6 na araw nang nawawala. July 29, 2023, kinabukasan, sa napakabigat na kalooban ay kinumpirma ng pamilya na ang katawan ay ang 17 years old na si Rosel Bandojo na residente din ng lugar. Positibong kinilala ng kanyang mga magulang ang biktima nang puntahan nila ito sa pinagdalhang punerarya. Sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng dalaga, ay agad na nabuo ang Task Group Bandojo na pinangunahan ni retired Police General at former Regional Director ng Philippine National Police Bicol na si Naga City Councilor Omar Buenafe. Ganon din sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation para tutukan ang kaso ng pagkamatay ni Rosel Bandojo. Ayon sa report, ay naiulat na nawawala si Rosel noong July 23, 2023 nang kumalat sa isang social media ang post ng kapatid nito tungkol sa pagkawala ng dalaga. Huli umano itong nakitang buhay sa kuha ng CCTV sa crossing ng Peña Francia sa Villanueva Avenue noong July 22 ng gabi. Sa kuha ng CCTV ng bandang alas 8:40 ng gabi ay nakita si Rosel na naglalakad papunta sa isang convenience store para bumili ng pagkain. Makalipas ang 10 minuto ay nakita ito na muli ng tinahak ang daan pa uwi sa kanilang tirahan. Dumaan ito sa madilim na bahagi ng Acacia Street at matapos noon ay hindi na ito nakita. Huli itong nakita na may dalang payong nakasuot ng puting t-shirt at kulay abo na jogging pants at tsinelas. Ayon kay Honorable Ronald Luntok, ang kapitan ng nasabing barangay sa isang interview, ay tila isinisi nito sa mga kapulisan ang nangyari sa biktima. Ayon kasi sa kanya, ay unang lumapit ang pamilya ni Rosel sa kanilang tanggapan para mag-file ng blotter. Dahil dito, ay agad naman umanong nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng barangay sa mga establishmento para sa posiblong kuha ng CCTV kung saan huling nakita ang biktima na malapit sa bakanting lote kung saan nakita ang katawan.
Ngunit ang ipinagtataka lamang umano niya ay sa kabila ng mga impormasyon ay hindi agad nahanap ng mga pulis ang biktima sa nasabing lugar hanggang sa mga muy na lamang ang bangkay at nadiskubre na nga ng isang pedicab driver ang kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Para sa mas mabilis na imbestigasyon, ay nagbigay naman si Mayor Nelson Ligacion ng 100,000 na reward money na dinagdagan pa ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabi Bordado ng 100,000 at ang negosyanteng si Nonoy Magtoto. Sa kabuuan ay umabot sa 300,000 pesos ang reward money para sa makakapagturo sa taong may kinalaman sa pangyayari. Ang nasabing reward ay muli pang nadagdagan nang lumapit ang pamilya sa tanggapan ng Raffy Tulfo in Action noong August 4, 2023 at humingi sila ng tulong para mas mabilis na makamit ang hustisya. At upang mas mapabilis ang imbestigasyon ay nangako si Senator Idol Raffy na magbibigay ng halagang 500,000 na pabuya sa makakapagturo sa suspect sa pagpatay kay Rosel Bandojo. Sa ginawang imbestigasyon ay nagkaroon ng dalawang person of interest sa kaso. Ito ay ang isang alias Buboy at alias Enzo. Si Buboy ay itinuring na person of interest matapos na matagpuan ng isang damit na pagmamay-ari nito sa crime scene. Ngunit ayon sa kanya ay may mga pagkakataon na nagtutungo siya sa bakanting lote at dito marahil niya naiwan ng damit, ngunit itinanggi nito na may kinalaman siya sa pangyayari. Hanggang sa ilang mga impormasyon ang nagbigay linaw sa kaso ng pagkamatay ni Rosel Bandojo nang isang witness ang lumapit sa mga otoridad. Ayon sa isang ginang ay pagmamay-ari niya ang bag na nakita sa crime scene. Ito umano ay inagaw sa kanya ni Lorenzo Purisima alias Enzo noong July 7. Itunuro din si Lorenzo ng isang caretaker ng isang bakanting lote na ito lamang umano ang may susi sa nasabing lugar at ito lamang din ang nakakapasok sa crime scene. Maliban dito ay napag-alaman din ng NBI na nawawala ang cellphone na pagmamay-ari ng biktima. At sa pamamagitan ng teknolohiya ay nagawa nilang matrace ang kinaroroonan ng cellphone gamit ang IMEI o International Mobile Equipment Identity. Ito ay ang unique na 15-digit serial number na ginagamit bilang identification ng devices. Ang IMEI ay nakastored sa database na tinatawag nila na Equipment Identity Register. Sa pamamagitan nito ay nagawa nilang makilala ang tatlong mga tao na nakabili ng naturang cellphone online. At lahat sila ay itinuro ang person of interest na si Lorenzo Purisima na siyang nagbenta sa kanila ng cellphone na pagmamay-ari ni Rosel Bandojo. We found out na ito, yung body ni Rosel Bandojo na nung na-recover, nawawala po sir yung cellphone niya. Cellphone niya po, doon tayo nagtutok kung para malocate natin to at malaman natin kung sino in possession of that cellphone at maimbestigahan natin. Luckily, nakuha natin ang may hawak ng cellphone. Ang nangyari po niyan, inalok ito, nilako doon sa buy and sell ng mga kaibigan natin and then yung unang pinag-alokan niya, hindi niya tinanggap dahil mahal. Yung second, binili yung cellphone and then eventually nabili ito ng isa. So tatlo po sila na nag-identify dito sa nagbenta ng cellphone. Ito yung naging POI natin and eventually nakilala natin siya na si Lorenzo Purisima. Samantala, habang pinag-aaralan pa ang kasong isasampa laban sa suspect, ay naaresto naman ito ng mga pulis noong September 1, 2023 sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 at 7610 na isinampa laban sa kanya ng kanyang asawa. Hanggang noong September 5, 2023, matapos ang halos isang buwan na imbestigasyon, ay formal nang sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay si Lorenzo Purisima. Siya ay humaharap sa kasong paglabag sa Paragraph 1, Article 294 in conjunction with Article 293 ng Revised Penal Code sa Naga City Prosecutor's Office. Ayon sa report, sa ginawang autopsy sa katawan ay hindi na nila ito nakitaan ng mga senyales ng panggagahasa dahil sa kalagayan nito na nasa advanced decomposition na. Bilang pagkilala sa pinakitang professionalism
at masusing imbestigasyon ng NBI, ay ibinigay ni Senator Idol Raffy Tulfo ang halagang ipinangako niya na 500,000 na pabuya sa department na kinabibilangan ni Agent Ahero. Magagamit umano nila ang nasabing halaga para pambili ng mga karagdagang equipment at kagamitan para sa kanilang tanggapan upang mas mapagbuti pa ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Samantala, ay muli namang nagpatupad ng curfew ang alkaide ng Naga para sa mga minor de edad na magsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ibig sabihin, hindi nito pinapayagan ang paglabas at pagtambay ng mga kabataan na nag-iedad 17 anyos pababa sa kalsada maging sa mga pampribadong establishmento. Nilagyan na din ng street lights ang madilim na lugar sa crime scene. Noong August 3, 2023 ay inihatid ng mga nagmamahal at pamilya ang mga abo ni Rosel Bandojo sa kanyang huling himlayan sa Santo Niño Memorial Park. Suot ang mga damit na may mga katagang Justice for Rosel. Panawagan nila ay makamit ng dalaga ang hustisya sa hindi makatao na sinapit nito. Ilang gabi din na nagsagawa ng mga prayer vigil ang mga kaibigan, pamilya at mga nagmamahal kay Rosel sa lugar kung saan nakuha ang kanyang katawan. Patuloy nilang hinihiling na magkaroon ito ng hustisya para na rin sa ikapapayapa ng kanilang mga kalooban. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.